Okay, so gusto mong makaahon sa hirap ng mabilis nang hindi mo binibenta ang katawan mo o ang kaluluwa mo? Panoorin mo itong video na to dahil sasabihin ko sa iyo yung mga paraan na mabilis kang makaahon sa hirap, katulad namin na grabe yung hirap namin noon, halos walang makain, nangungutang lang sa tindahan. Ngayon, nandito ako sa Amerika, nakapagtapos din ako, tapos nadala ko na rin yung pamilya ko dito. So, ako nga pala si Ruth. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga ganitong content. Tapos, ang liit-liit lang ng bahay namin, parang 2 dipa na by 2 dipa. So, sobrang liit lang talaga na pag humiga ka, yun na, may konti ka lang na kalan, tapos may konting kainan, yun na, tapos sobrang baho ng bahay dahil may kanal, sa gilid, sa mismong loob ng bahay. Walang CR. So, talagang nangungutang kami. Ako yung taga-utang ni Mama ng ulam kay Kaasin. At yes, minsan asin din lang ang ulam namin. Tapos, yung tipong ang saya-saya ko kapag umuulan or lalo pag bumabaha dahil yun lang yung panahon na nakakapag-swimming ako. Hindi namin kaya mag-swimming. So, unang-unang paraan para umasenso ka is humingi ka ng tulong. Sounds basic, pero I think karamihan sa mga tao, yun yung hindi nila na nagigets na kapag walang-wala ka na, kailangan mo humingi ng tulong. Kasi, yun lang yung paraan na matulungan ka. So, sino-sino yun? Pwedeng yung mga magulang mo, kung may magulang ka pa, yung mga kapatid mo, kung may mga kapatid ka, tapos yung mga kamag-anak, kaibigan. So, sila yung mga kailangan mong hinga ng tulong. I think, karamihan sa tao is, hindi naman lahat, pero kalimitan, ang nagiging problema is, nahihiya tayong humingi ng tulong. Alam mo yon, lalo sa mga kapamilya natin, kamag-anak natin, pero yun sila yung number 1 na kailangan nating hinga ng tulong. Katulad nung si Mama noon, siya ng tulong sa kay grandpa ko, sa papa ni Papa. Nagkataon naman na meron na silang, nasa Amerika na siya, but although nung wala pa sila sa Amerika, yung grandpa ko, yung sila lolo ko, hindi siya makahingi ng tulong kasi wala rin sila. So, actually, tinulungan naman sila dahil pinatira sila doon. So, tapos parang nagka-problema kami simula nung umalis sila doon, which is, yun ang nakikita kong problema sa mga tao na huwag kang aalis ng bahay sa tao na tumutulong sa'yo kung hindi mo naman kaya talagang mabuhay mag-isa. Okay, so yung pangalawang paraan na mabilis kang makaahon sa hirap is kapag nakahanap ka na ng tutulong sa'yo, kasi for sure meron, kahit isa dyan, kahit alam mo yun, for sure may isa. Hindi ako naniniwala na hindi ka makakakuha talaga ng tutulong sa'yo. So, pangalawa, pag may tumulong sa'yo, kailangan mong suklian yung binibigay nilang tulong. Hindi mo ibabalik yung tulong na binigay nila later, after 5 years or after 10 years, but ngayon na. What I mean by that is, kapag may tumulong sa'yo, makikisama ka sa tao na yon. Kung ano man yung sa tingin mo na kailangan nila, tulungan mo sila. So, parang exchange lang. Win-win situation ang tawag doon. So, halimbawa, may taong nagpatira sa'yo, natutulungan kang mapag-aral, diba? So, habang pinapaaral ka nila, dapat tumutulong ka rin sa trabahong bahay. Halimbawa, ikaw yung namimili, nagluluto, o naghugas ng pinggan, naglilinis. Kasi karamihan sa mga tao na may pera, ang problema naman sa kanila is wala silang oras. So, imbis na ibabayad nila sa ibang tao yung mga trabaho ng pagluluto, paglilinis, ikaw na yung gumawa nun. Para hindi sila magsawang tumulong sa'yo.
Kasi ang nakakainis minsan sa mga tinutulungan, parang pinapatira mo, pinapakain mo, pinapag-aral mo, tapos gigising, tanghali na, hindi mo lang makakatulong. So parang iyon yung hindi maganda. So magsasawa sila, siguro mga 1 taon pa lang ng tulong sa'yo kung pinapag-aral ka man, magi-give up na, hindi ka natutulungan. So kailangan isuklian mo yung tulong na binibigay nila sa'yo. Yun. Doon naman na paraan is mag-double job ka or double time. So talagang wala kang sasayanging oras. So halimbawa, nag-aaral ka ng simula umaga, 7:00 hanggang 5:00. Pag-uwi ka, mga 6:00, yung 6 to 9 or 6 to 8, gagamitin mo sa alam mo yung parang productive na either mag-aaral ka or mag-aaral ka ng another skill na makatulong pa sa'yo sa mga susunod mong project o kung ano man yung gusto mong gawin. At kung nagtatrabaho ka naman, halimbawa, meron kang trabaho na simula 8:00 hanggang 5:00, yung pag-uwi mo, pwede ka pang extra time or extra job kung merong ibang trabaho na pwede kang makuha. Or kung gusto mo naman, yung mga side gigs, katulad ng mag-video ka, kasi marami rin ang kumikita sa mga pag-video, sa YouTube, or yung mga social media na yon. So, huwag mong sasayangin yung oras mo. Naalala ko noon, nung nag-aaral ako, talagang nagtatry din akong maghanap ng iba kong pang mapagkakakitaan, or basta naalala ko, lagi akong nag-double job. Lagi akong kung meron akong, halimbawa may trabaho akong isa, lagi akong naghahanap ng second job. Tapos nung nag-aaral din ako, parang naghahanap ako palagi ng ano pa ba yung pwede kong gawin, or basta hindi ako nagsasayang ng oras. So, ano yung mga nakakasayang ng oras mo? Unang-una, yung panonood ng TV ng wala namang katuturan. Kaya, ang tagal ko na talagang kinalimutan yung panonood ng TV. Hindi sa KJ, I think, talagang nakita ko na nasasayang yung oras ko sa kanila. So, dumating ako sa point na parang pag nanonood ako ng TV, nagigilty na ako na nasasayang yung oras ko. So, anyway, sa iyon. So, alalahanin mo, tuwing manonood ka ng TV, oh yes, nalilibang ka, but then, nasasayang yung oras mo. So, believe it or not, wala na talaga kaming TV. Like, siguro wala na akong TV for the past 20 years. For the past 20 years. So, ito yung pang-apat na paraan para mabilis kang makaahon sa hirap. So, bukod sa kailangan mong humingi ng tulong, tapos susuklian mo yung tulong na binibigay ng tumutulong sa'yo, at pangatlo is double job ka, or gusto mong sasayangin yung oras mo. Pang-apat naman is palagi kang maghahanap ng opportunity na makaangat ka sa buhay. So, anong ibig kong sabihin? Palagi mong iisipin na siguro may opportunity dito, or ito na yung hinihintay ko. So, dahil pag palagi mong iniisip na, kailangan kong umasenso, kailangan kong makaahon sa hirap, tapos naghahanap ka naman ng mga paraan, palaging may dadating na posibilidad. So, lagi kang dapat na nag-e-expect ng dadating ng paraan na yun, na may dadating na solusyon sa problema mo. So, lagi kang parang naghahanap ng paraan. Alam mo yung parang araw-araw tinitingnan mo, paano ba ako? So, lagi kang nag-iisip kung paano ka makakaahon sa matinding kahirapan na yon. So, ngayon, kapag nag-expect ka, lagi mong iisipin na, baka itong tao na to yung solusyon. So, lagi mong nakikita, lagi mong iisipin yung posibilidad
sa bawat sitwasyon na or sa bawat tao na dadating sa buhay mo na makikilala mo na baka ito na, baka ito na, yung ganon. So naalala ko noon nung gusto ko talagang pag-abroad dahil alam naman natin yung sweldo sa Pilipinas, sobrang liit talaga. So, nung naghahanap ako ng maa-applyan, parang palagi akong naghahanap na, alam mo yung ibig sabihin, huwag kang makokontento sa kung nasan ka lang. Lagi naghahanap. So, ewan ko kung paano ko papaliwanag yun. Pero yung parang hindi naman sa hindi ka nakokontento talaga, pero alam mo na hindi sapat yung kinikita mo. So, alam mo, may trabaho ko ngayon. So, alam mo na hindi sapat yung kinikita mo. So, lagi kang mag-iisip ng ano pa bang kailangan kong gawin? Ano pa bang kailangan kong gawin? So, hanggang sa nakahanap nga ako ng opportunity na makapunta dito sa ibang bansa, ayun, di green up ko yun. Ngayon, may yung pang-5, so bali 5 yung points ko, na yung pinaka-pang-5 is yung pinaka-importante sa lahat na talagang mag-aangat sa'yo sa buhay mo. Yung lumapit ka sa Diyos. So, naalala ko noon nung parang sobrang hirap na talaga ng nararanasan ko sa Pilipinas dahil alam mo yung hindi mo na gusto yung nangyayari, trabaho ka ng trabaho, wala namang natitira sa'yo, tapos parang alam mong kulang na kulang palagi, tapos nainis ka na nainis na ako sa paligid ko. Parang sobra na yung pagka-desperate ko, parang alam mo yung ayaw ko na sa kalagayan ko. So, ang ginawa ko, lumuhod ako, nag-pray ako kay God na tulungan ako na makaahon sa kahirapan sa Pilipinas. Kaya, iyon. Simula nung nag-pray ako, siguro talaga mga 3 months yun, nakalipad ako papunta sa Amerika. Hindi ako dumaan may stopover, pero kumaga direkta ako sa US, which is para sa mga nag-a-abroad. Alam naman natin na yung makapunta ka sa Amerika is talagang malaking pribilehiyo or talagang malaking, alam mo na, aangat yung buhay mo. So, yun yung nangyari. Nakapunta ako sa Amerika dahil nag-pray ako. Yun yung nakikita ko talaga na susi sa lahat ng pangangailangan natin, yung mag-pray ka. Okay, so yun yung mga masasabi ko sa inyo na mabilis kang makaahon sa hirap. At siguro, yung si Mama rin, nakita ko na talagang kahit hirap na hirap siya, nakita ko yung paglapit niya sa Diyos. Sabi niya nga, nung papunta ako dito sa Amerika, talagang nakaupo siya kasi may tindahan kami ng buko noon. Nakaupo siya sa may buko, tapos pinagpipray niya na makapunta ako dito, na makapasa nga ako. So, ayun, nakapasa ako. Kaya, ang ano ko sa inyo lahat is, lumapit kayo sa Diyos ng buong puso. At tingin niyo yung hinihiling niyo. Okay, guys. Salamat sa panonood. Until next time, God bless you guys.